Ale, ale. Hanggang doon. Yun abot. Okay. Uh, this will be a very, very exciting lessons that I prepared for you. Okay? Ito ay lahat kayo ay meron. Ito ay 27 pages na aralin at ito ay naka 10.5 font. Ibig sabihin, kung ilalagay natin sa 12, mahaba pa ito. Anyway, pinaliitan ko na kasi masyado tayong magagastusan sa papel. Kaya sa susunod, dagdagan ninyo yung inyong offering para magamit natin. This is almost isang rim na. No? At sa susunod, dagdagan nyo din yung offering ninyo kasi baka bumigay na yung printer ko. So bumili tayo ng sarili nating printer dito para sa Sunday school natin. Okay? Kasi sa susunod, ang gagawin ko ng lesson ninyo, ganito na kakapal. Ganyan. Okay? At pag kayo nag-aral tayo dito simula ng umaga hanggang kinabukasan. Kasi sayang yung aking pag-aaral at paggawa eh. Di ba? So para makabawi-bawi naman ako. Alam niyo, sa totoo lang, minsan nung nandoon ako sa Mindoro, nagturo kasi ako doon. Ngayon, meron daw mga darating na mga mangyan galing doon sa Bulalakaw. Ngayon, nung dumating sila, nagturo ako siguro mga 5 oras. At sabi ko, uuwi na ayaw pumayag. Ay 2 araw po kami naglakad papunta rito, tapos 5 oras lang po ang turo ninyo. So, ibig sabihin, habaan natin ang aral natin para marami rin kayong matutuhan. And this morning, ito, ganito ha, ang mangyayari sa atin dito is running time. Pastor, pagka naka-1 oras tayo, out na tayo, sabihin mo sa akin ha. Kasi ang pag-aaral natin running time. Ibig sabihin, kung saan tayo tumigil ng 1 hour, doon tayo titigil. Okay. Ang bilis mo naman. Kadadasal lang natin dito. Gusto mo, tapos na. Sige, uwian na tayo. Anyway, okay, ang ating lesson dito, ito kasi ang nakita kong problema ng malaki. No? Malaking-malaki ang nakita kong problema dito sa mga lugar na katulad natin na masyadong maluwag. Once you go to places like Saudi Arabia, China, or what, na kung saan bawal ang Kristyanismo, makikita nyo yung eagerness ng mga Christians doon. Talagang parang uhaw na uhaw sila sa pag-aaral kasi unang-una nga may restriction sila. Kahapon meron akong nakita sa social media, grabing tuwa ng mga Chinese na Christian kasi may nagdala ng Bible. Talagang tuwan-tuwa sila kasi bawal sa kanila at kinukulang din yung nagkakanta ng hymnals. Bawal din yon. So, itong mga taong ito, makikita natin yung eagerness kapag mayroong restrictions. Pero tayo, dahil wala tayong restrictions, we are always taking for granted yung pananampalataya natin. At ngayon, naisip ko, isa sa pinakamalaking problema ng mga Kristiyano ay natawag silang Kristiyano pero hindi nila alam kung sino ang pinuno nila. Hindi nila kilala. Di ba? Kayo kilala nyo ba yung pinuno nyo? Alam niyo yung gospel, di ba? Natakil natin yung gospel in a timeline. Pero specifically, kilala nyo ba yung mismong nagturo nito? Yung pinaka-leader ng Christianity. Okay, iba-iba kasi ang mga leader ng paniniwala eh. Sa Islam, sino? Si Muhammad. Okay? Dati-dati kasi, alam nyo ba nung araw, nung elementary kami, merong tinatawag na 5 major religions of the world. 5 lang. Okay? 5 lamang ang pangunahing relihiyon sa mundo. Ano yun? Hinduism, Buddhism, Shintoism, wala palang Buddhism. Hinduism, ano ba? Islam? No, walang Islam nung araw. Hinduism, Judaism, Christianity, ano pa? Mohammedanism, and Buddhism. Okay? Walang Islam nung araw. Tandaan yan. Noong araw, nung kami nag-aaral pa ng elementary, that's way back mga 1980, Kanaman, binibuko mo naman ng mali yung datings ko eh. Okay, way back around 1967 ako nag-grade 1. 67. So along the way, sa elementary, ang itinuturo sa amin ay 5 lamang ang relihiyon, walang Islam.
Tandaan yan, walang Islam. Ang itinuturo doon ay Muhammadanism. Ibig sabihin, tagasunod ni Propeta Muhammad. Hindi ko lang natanda, hindi ko lang nalaman kung kailan nagkaroon ng pagsasabi ng Muslim o Islam. Wala eh. Kasi nung araw yan, Muhammadanism lang. Anyway, ang ibig sabihin nun, sila ay followers ni Propeta Muhammad. Okay, sino pa? Sa Shinto, sino yung kanilang pinuno? Wala, ano? Kasi ito'y development ng parang pre-existent. Parang ano din sa Christianity, mayroong pre-existent yan eh. Okay, sa Buddhism ay si Gautama. Gautama, o si Gautama Buddha, mas kilala sa Gautama Buddha. Sino pa? Judaism. Amang Abraham, Moses, yung pinakapinuno nila doon ay si Amang Abraham na kung saan nagmula yung kanilang lahi. At ito ay pinabatay nila doon sa Pentateuch o doon sa Torah o Tanakh. Doon na kinukuha yan. Ano pa? Christianity, sino? Sa Christianity, sino? Ha? Sino? Si Paul? Christianity. Sino? Jesus Christ. Parang hindi ka sigurado. Siyempre, alangan mo na inuulit ko para malaman ko kung talagang determinado ka na yun ang sagot mo. Oh, eh bakit sabi nung asawa mo parang hindi ka sigurado? Oo. Kasi kung bakit ko inuulit, gusto ko malaman kung talagang alam ninyo yung sinasabi ninyo. Kasi kung ha? Nakalagay. Tama nga naman, nakalagay doon eh. Di ba? Okay. Ang pinuno ng Kristyanismo ay walang iba kundi si Jesus. Okay? Yung Kristyanismo, ito yung Kristiyano, ito yung tawag doon sa mga tao na naniniwala kay Jesus. Magkaiba yun di ba? Ang Kristyanismo ay yun yung tawag doon sa mga grupo na kung saan ay naniniwala kay Jesus na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus ang Mesiyas. Okay? So, yung pagkakaiba doon. So, ngayon, gusto ko na maintindihan talaga ninyo at malaman ninyo sino si Jesus. Sino ba si Jesus? Si Jesus Christ. Sino ba yan? At hindi lamang, parang mabuti pa yung sabi ko nung kami rin ni Makakuan, meron kaming kapitbahay noon, si Aling Siring, si Kasiring. Once ni Nora Honor yan, Noranians talaga yan. Huwag mong pupulaan si Nora Honor. Talagang mag-aaway-away kayo. May kalabitan dito, may mga kalabitan dito, may mga Noranians dito siguro. Bilmanians pala. Away-away na to, away-away dito. Ngayon, itong si Kasiring, matatawa kami kasi pag tinanong mo yan tungkol kay Nora Honor, hanggang sa lagayan ng panty, alam niya kung saan nakalagay. Ganun siya kapanatik, ganun siya bilang isang tagasunod ni Nora Honor o Noranians, ganun niya kakilala si Nora Honor. Hindi ako nagbibiro, kapitbahay namin yun, si Kasiring, si Aling Siring, tawag namin. The question is, kung ang tao ay merong kakayahan na alamin kung sino ang kanyang idol o kung sino yung kanyang pinuno, gaano kakilala ng mga Kristiyano yung kanilang pinuno? Gaano nyo kakilala? Sigurado kayo? Baka pag nag-aral tayo, sabihin nyo, at least nalaman ko ganun pala siya. Tingnan ninyo ha. Ito, bibigyan ko kayo. Hindi ko ito natutuhan kahit sa seminaryo. Hindi ko ito natutuhan kahit sa seminaryo. Pero, on the process of knowing. Kasi kahit hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ako sa pagkilala at pagkaalam kung sino si Jesus. Ano yung kanyang kayang gawin, ano yung mga bagay na naitago patungkol sa kanya na hindi natin alam hanggang sa ngayon. Which is ngayon na meron tayo, ipapakita ko sa inyo na napakaganda to. Lately ko lang ito natutuhan at nung matutuhan ko ito, ganun pala ang ibig sabihin. Kasi ito issue palagi ito Okay, buksan ninyo yung inyong aralin. Dapat kasi dito, nakalagay dito yung kung ano yung dapat nyo matutuhan, pag natutuhan nyo, ganito sa certain period. Pero hindi ko na nagawa kasi nagmamadali ako. Okay.
Ang title ng ating aralin ay Jesus ang pinuno ng Kristyanismo. Actually, doon sa unahan to si Jesus ang pinuno ng Kristyanismo kasi may si parang definite. Tapos ang nakalagay dito, ano yung nakalagay dito sa baba? Pangalan. Nilagyan nyo ba? Meron na kayo? Sigurado kayong may pangalan na yan? Kasi baka mamaya yan nagkakapalit-palit kayo. Kasi una, hindi nyo ito dadalhin sa bahay ninyo. O iiwanan nyo to kasi pag dinala nyo sa bahay ninyo, pagdating nyo sa susunod na linggo, sabihin nyo, nakalimutan ko. Diba? So iwanan nyo rito para pagdating nyo rito, nandito to. At dito nyo to pag-aaralan. Okay. So, tama ba yung Blessed in Christ by Grace Church? Tama? Ito kasi hindi ko ito matanda-tandaan. Actually, nakalagay nga dito, Blessed in Christ Christian Church eh. Sabi ko, teka muna, mali tayo na. Oo, so inulit ko ulit. Anyway, ang nakalagay dito ay Sunday School Lessons. Si Jesus ang pinuno ng Kristyanismo. Okay, una, anong nakalagay dito? Kung si Jesus ay pinuno ng Kristyanismo, anong nakalagay sa una? Saan nagmula si Jesus? O, baka naman sabihin nyo, hindi nyo alam, nakasulat na dyan. Okay, saan daw nagsimula si Jesus? Okay, si Jesus daw ay hindi nagsimula sa kanyang kapanganakan. Kayo, saan kayo nagsimula? Sa kapanganakan. Kasi kung hindi kayo pinanganak, wala kayo rito. Di ba? Pero nang ipinanganak kayo, doon kayo nagsimula na mag-exist dito sa mundo. Pero, ang sabi dito, si Jesus daw ay hindi nagmula sa kanyang kapanganakan. Ibig sabihin, si Jesus at saka tayo, hindi magkapareho. Di ba? Unang-una pa lamang, doon pa lamang sa sistema ng kapanganakan ni Jesus, ay meron ng distinctions between Him and us. Now, ano tayo? Ano tayo? Tao. Okay? Bigyan ng jacket siya, o ng papel yan. Okay. So, ibig sabihin, sa pasimula pa lamang, dito ka. Hindi ka makikita niya. Sayang ang beauty mo. Paalisin yan. Sa paupuin siya. Sama ng ugali. No? Anyway, so ibig sabihin, from the very beginning pa lang, makikita na natin ang distinctions between Him and us. Di ba? Yung atin palang pinuno ay hindi katulad natin. Naintindihan nyo? Again, amen ng amen. Hindi naman sila Kristiyano eh. Hindi sila Kristiyano. Okay? Ang sinasabi natin dito, we are now talking in the context of Christianity. Ano? Kristyanismo ang pinag-uusapan natin dito. At sa context ng Christianity, ay sinasabi sa natin na tayo, kasi merong naniniwala, no, dominantly, even not only now, but even before, hindi sila naniniwala sa deity of Jesus Christ. Sa ngayon ba, meron pa rin mga tao na hindi naniniwala sa deity of Jesus Christ? Meron? Sino-sino? Huwag nyo na sabihin kasi baka ma-censored tayo eh. baka sabihin tayo ay naninira sa kanila. But ang pinag-uusapan lang natin dito is that from the very beginning, from the very start of even ang birth natin, nakikita natin that there is a distinctions between us and Jesus Christ because Jesus Christ, being Jesus Christ, hindi siya katulad natin sapagkat tayo ay ipinanganak. Siya ay pinanganak din. Pinanganak din. Kaya lang, magkaiba. Okay, ano yung pagkakaiba ni Jesus Christ o ni Jesus sa kapanganakan natin? Una, John 1, 1-3. Pakibasa ninyo. Basa. Oh, nagsabay-sabay naman. Isa lang. Tayo, para makita natin, ma-recognize natin. Nang kasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos.
Ito rin ang pasimula ay kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ano yung paliwanag na nakalagay? Bago pa man nilikha ang mundo, naroon na si Jesus bilang salita. Siya ay Diyos at kasama ng Diyos Ama sa simula pa lamang. Okay. Sino sumulat nito? Sino yung nagsabing nito? Si Juan o si Apostol Juan. Now, ito parang may rasyon tayo dito. Ano ito? Alam ko, pag merong ganyan, ano yan eh, parang ano meron sa ganyan? Ha? Hindi, iba yung nasa isip ko eh. Para tayo naglalang. May laman. Isunod mo na rin yung kapimiyang. Anyway. Kakaiba ang Sunday school natin. O iba. Hindi na nga kami bumili natin. Normally kasi bumibili kami ng tinapay on the way namin papunta dito para sa mga bata. Sabi ko sa kanya, huwag na tayong bumili ng tinapay. May tinapay naman sa simbahan. Anyway, ganito. Tingnan niyo ha. Ang ginamit dito ay, ang sabi dito, nang pasimula pa ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Anong ginamit ditong term ni John, ni Juan? Anong ginamit dito? Salita. Huwag kayong magsalita ng puno yung bunganga ha, that's unethical. Don't speak when your mouth is full. Kaya ginano mo yung mister mo. No? Masunurin naman yan eh. Alam ko masunurin yan. Okay. Anyway, ang ginamit dito ay salita. Actually, ganito yan eh. Kapag ginamit mo on the translation ng salita, hindi nyo ito maiintindihan. Hindi eh. Kasi hindi ito dapat rin na-translate. Meron kasing mga bagay sa Bible na hindi mo pwedeng i-translate. Kasi pag binago mo o translate mo, mawawala na ang essence. Original meaning. Yung talagang original na meaning. Now, anong ginamit ditong salita? Logos. O ito, akin to ha. Huwag niyo itong kukunin. Mawala-wala na yung akin ganito. Itim o asul? Itim. Itim. Anong ginamit ditong salita? Okay. Ang ginamit na salita dyan ay logos. Now, hindi mo yan po pwedeng isalin eh. Kasi the moment na isalin mo yung salitang logos, boom, wala na. Kaya nga sinasabi ko, hindi lahat ng salita doon sa Biblia ay pwede mong i-translate. Meron kang pwedeng magkaroon ng transliteration. Pero ang problema nga dito sa mga translator, karamihan naman sa kanila, hindi naman mga theologian talaga. So, hindi nila binibigyan ng malaking pansin. Now, bakit ginamit dyan ni John ay logos? Bakit logos ang ginamit niya? Ano ang importansya ng salitang logos by the time ni Apostle John? Kasi remember, Apostle John was writing this as a universal gospel. Si Matthew kasi it refers to the Jewish people kasi ang emphasis ng Matthew ay kingship. Si Mark is running, is always on the facing of fast. Si Luke naman as a doctor, in-emphasize niya yung paggagamot ni Jesus Christ. But si John was emphasizing nito as a universal gospel. Okay? Universal gospel yan. Ibig sabihin, pag sinabing universal, anong ibig sabihin nun? Ilang sa pangkalahatan. Pero sino sinasabihan nun? Hudyo at Hintil. Kasi sa mundo, dalawa lang ang klase ng tao. According to the Jew. Sabi sa mga Hudyo, kami at kayong lahat. Ganun katindi, ano? Kami, kayo ng lahat. So kami lang yung bida, kayong lahat, hindi kayo bida. So, goyam tayo. So ngayon, ang sabi ni John, ang ginamit niya ay logos. Now, sino ang pinapatunghayan ni John sa pagkakataong ito ng logos ay kanyang ginamit? Sino yung particular people? Dalawang klase lang, di ba? Gentiles. Particularly, mga Greek
Di ba? Kasi during that time, tandaan nyo, di ba sinabi natin, doon sa Mediterranean, ito ay, though the Roman Empire, pero mostly, yan ay Hellenistic in culture. Kaya doon sa kanila, predominant, kaya nga nasulat ang Bible sa Greek is because during that time, sa panahon ng Panginoon, even though Roman Empire sila, pero mataas ang Hellenistic culture. When you say Hellenistic culture, anong culture yon? Culture ng mga Greek, mga Griego. Sa ngayon, si Apostle John was referring to the Greek people doon sa kanilang mentality. Because Apostle John was trying to explain to them kung ano yung logos na yan. Ano yung logos para sa mga Greek? Ano yung logos? When you say logos do sa Greek, ano ang kanilang understanding ng logos? Kaya nga hindi po pwedeng isalin yan sa ibang ng salita. Hindi po pwede. Kasi meron yung salitang logos sa kanila. As a word, logos meron sa kanilang kahulugan yan. Ano yon? Not only the Greeks are using that, even the Stoic. Alam niyo mga Stoic, mga yung principles and mga ng Stoics, very, very good. Pero dito, ang piniperte niya yung mga Greek, at doon sa Greek, ano ang kanilang pagtingin sa logos? Tingnan nyo nga dyan, mag-GMG tayo. Symbol? Good. Ano pa? Nanguhula ka ano? Tingnan ninyo. Ano ang logos sa mga Griego? Para sa mga Greek? Divine? Divine reason. Ano pa? Yung kabuuan ng mundo ay nakaangkla dito. Ito yung divine reason. So, yung logos na yan, pag sinabi mong logos, parang sa kanila, parang... Hindi. Ano to? Parang yung universe dito nakasangkap lahat. Nakaangkla lahat. At ito yung pinagmulan, ito yung lahat, ito yung kalahatan, yung logos na ito, according to the Greek understanding. Kaya nga, ang ginawa dito ni Apostle John, in order for these people to understand. Oy, tiran nyo ako ha. Bilis nyo kumain. Pakitabi mo nga to. Tabi nyo ako ha, tabi nyo. Okay, anyway. So dito nakaangkla sa logos na ito, yung understanding ng mga Greek. Sapagkat ang logos na ito yung kalahatan para sa kanila. Ano? Beginning, nandiyan yung understanding. That is why when John wrote the gospel, he was specifically targeting the Greek people, kaya ang ginamit niya, logos. So kasi pag sinabi niyang logos, pag narinig ito ng mga Greek, may iintindihan nila na ito yung kanilang binibigyan ng malaking pansin. Ito yung kanilang para sa kanila. Ito yung something na kung saan nakakapit lahat ang universe. Ito yung reasons para sa kanila. So ngayon, ang ginawa ni John, para maintindihan nila kung sino si Jesus Christ. Okay? Para maintindihan ng mga Greek kung sino si Jesus Christ, ang ginamit ni John patungkol kay Jesus Christ ay logos. Because he would like to communicate to the Greek audience that the logos that you are pertaining to is the Jesus Christ. Ito yung Jesus namin. So yung logos ninyo kasi parang abstract yung logos eh. It's a concept. It's an abstract. Hindi siya tangible. So, ang sabi naman ni John, nung isulat niya, that logos na abstract, in reality, tangible yan, at yan ay yung Savior. Naintindihan nyo? Kaya nga, basahin ninyo, anong sabi doon? Pakibasa. Yung explanation, nilagyan ko na yan ng explanation para hindi na kayo mahirapan. Okay, number 1, paliwanag. Doon muna sa 14. Sa John 1:14. Ang sabi ni John, yung logos na yan ay nagkatawang tao. Na-incarnate daw yung logos na yan. Yung John 1:1, pag dumating ka sa John 1:14, nag-incarnate ngayon yung logos na yan. So ano sabi dun sa logos? Nagkatawang tao. Now remember, ang sinasabi ko, because to the understanding of the Greek people during the time, ang logos is an abstract concept.
So ang ginawa ni Jesus Christ, for them to understand who Jesus Christ is, sinabi niya, siya yung abstract ninyo. But in reality, He is not. Di ba? Ang galing no? Galing nung maniobra niya, galing nung manipulations niya, galing nung logic niya. Ginamit niya yung concept ng mga Greek to introduce who Jesus Christ to them. So kasi ang concept nila ay logos, which is an abstract form. Ang sabi niya, hindi abstract form ang logos. In reality, ang logos na yan ay nagkatawang tao. Anong sabi doon sa 14? John 1:14, at nagkatawang tao ang salita at umahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabutong na alam. At uspos ng biyaya at katotohanan. Okay, so sinabi ngayon ni John na ito daw salita na to ay tumahan sa gitna natin. So he's now saying that that abstract logos in reality came to earth and lived and dwell among us. So nakita natin dito, isa pa, doon sa taas ng konti. Bago pa nilikha ang mundo, naroon na si Jesus bilang logos. Okay? Siya ay Diyos at kasama ng Diyos, Ama sa simula pa lamang. Now, paano natin may prove na talaga siya yung logos niya, siya yung talagang concept na, siya yung fulfillment ng logos niya na siya talaga ay yung nag-incarnate. Di ba? Ang sabi yung daw logos ay nag-incarnate. Now, meron pa ba tayong other evidence to prove na itong si Jesus Christ, aside from the Greek context or concept na logos, meron pa ba tayong ebidensya na siya ay talagang siya rin yung logos? Kung ano yung logos o ano yung salita doon sa New Testament, He is also the same in the Old Testament. Yes po. Pareho ba yan? Yes po. Paano naman? Sa Genesis, in the beginning, Okay. kailangan din yan. Ganito muna. Basahin muna natin yung mga paliwanag. Ang talatang ito ay napakahalaga sa pagkaunawa natin kung sino si Jesus. Narito ang mahalagang punto. Number 1. Okay, si Jesus ay nagkatawang tao. Now remember, the word is nagkatawan. Ito kasi ang problema ng mga people, yung mga tao na nagdi-deny na si Jesus Christ ay Diyos sa deity. Alam niyo yung question ng deity ni Jesus Christ way back pa sa 300 mga 300 AD eh. During that time ni magkalaban niya si Athanasius at saka si Arius eh. Magkalaban yung dalawang yan eh sa Council of Nicaea. 312 sila doon, alam ko 312. Bumoto lahat yung 300, dalawa lang yung naiwan kay Arius eh. Dahil alam niya si Constantine during that time, nagpatawag si Constantine ng meeting sa Council of Nicaea para tapusin yung usapin ano ba talaga si Jesus Christ, tao o Diyos? So ibig sabihin, yung naririnig natin dito na issue na kadyusan ni Jesus Christ, tao ba siya o Diyos? Lumang tugtugin niyan. Lumang tugtugin niyan. Way back pa yan doon sa Council of Nicaea ng 312 AD. That is why the reason ng Nicene Creed ay na-create. Sino nakakaalam sa inyo ng Nicene Creed? I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and within His Son, Jesus Christ, was born by virgin birth, suffered under Pontius Pilate, crucified, and buried, and will resurrected, and then will come back again. That is the Nicene Creed. Di kayo nag-aral ng katikisim, ano? Apostles' Creed, ang tawag nila, but actually that is Nicene. Way back sa Nicene ng 312. So issue na yan between Arius at saka kay Athanasius. Okay, so ngayon, so nakita natin dito, nagkatawang tao daw yung salita. Ang salita na tinutukoy dito ay si Jesus. Okay? Tapos, ibig sabihin, ang Diyos ay mismong nagkatawang tao, naging tunay na tao, hindi sa pamamagitan ng normal na paraan ng kapanganakan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sino nagbabasa sa inyo ng mga write-up ko sa Facebook? Sino nagbabasa sa inyo? Gumawa ako nito. Meron akong gumawa ako ng isang meron akong ginawang isang writings tungkol dito. Nagustuhan niyo ba? Ang ginagawa ko kasi passive, pero I think I delivered a very good thing on it. Pinrove ko na si Jesus Christ is not tao because biologically it could never happen. Di ba? Yes. Kasi there must be a sperm and an egg in order for a person to be a person.
But in the case of Jesus Christ, there was no sperm and egg na union. That is why, the reason why Joseph, iiwanan siya. Di ba? May panlimos ba tayo dyan? Mukhang meron tayo diting lilimos, ano? Ayaw mo ako makita, no? Hindi po nasa akin mata. Okay, so ibig sabihin, doon pa lamang sa biological birth ni Jesus Christ, nagkatalo na tayo. Di ba? Kaya nga sabi dito, nagkatawang tao. So there is a difference between tao at nagkatawang tao because when you say nagkatawang tao, wala siya sa dating status na yon. Amen. Tindihan nyo? So wala siya doon sa dating status na yun. Kaya ang sabi dito, nagkatawang tao. And also the reason that we could strongly say that Jesus Christ is not mere man is because sa biological birth, hindi pwedeng mangyari yun nangyari sa kanya. Di ba? So, tumatama lamang na si Jesus Christ, yung ating pinuno, tandaan nyo, hindi siya tao. Kasi kung si Jesus Christ ay tao, paano niya tayo maililigtas? Yes. Di ba? A human person has no capacity or ability to save yung kapwa niya spiritually kung pareho lang sila ng makasalanan. Because the Bible said, lahat ng tao nagkasala. So how could I save you? Kung pareho tayong sinner. And because Jesus Christ is not just a mere man, so kaya niya tayong iligtas. Yun ang pagkakaiba. Okay, ano pa? Ipinapakita nito na ang pagpapakumbaba ng Diyos. Remember, deity, tapos nagpakatao. Ganitong example na ginagawa ko dyan. Ito ginagamit ko pag nagsishare ako ng gospel. Bakit kinakailangan na ang Diyos ay magkatawang tao para maligtas? Ito ang lagi kong example na ginagamit. Ang sabi ko ganito. Halimbawa, merong anay. Okay, maraming anay na, langgam. Mas maganda yung langgam kaysa anay. Anay, naninira yan. Okay. Yung mga langgam, nagko-cross na ganyan ng street. Nagko-cross ng street. Tapos, ikaw ito, may dala kang sasakyan, and you know na kapag dinaanan mo yung street na yon na nagko-cross yung anay, tatamaan mo yung mga anay. At anay? Sino ba yung inaanay palagi dito? Yung mga langgam na to, pag dinaanan mo, ang mga langgam na ito ay mamamatay. So, dahil Buddhist ka, pinagtabi niyo ba ako? Okay. Dahil Buddhist ka, you value life, ayaw mong mamatay ang mga langgam na ito. But you have to pass through. So, anong gagawin mo? In order for you to pass through. Magkatawang langgam ka. Anak ko to, ha? Okay. In order for you to convey your message to the ant, there is a necessity for you to talk to the same language. That is why dapat maglanggam ka para sabihin mo sa langgam, pwede ba? Huwag muna kayong dumaan dahil pag dumaan kayo at ako'y dadaan, masasagasaan kayo, mamamatay kayong lahat. So you need to converse on the same language, on the same level, though hindi kayo pareho because you value life. And that is exactly what God did to us. Dahilan sa hindi tayo pwedeng kausapin ng Diyos sa kanyang lengguwahe, hindi naman tayo magkakaintindihan eh. Pag nagsalita ng Diyos, baka dumagungdong, patay tayong lahat. Di ba? So, ang ginawa ng Diyos ay, in order for Him to save us from the wrath of God, minabuti niyang tayo'y kausapin, and what He did was to transform Himself into a human, nagkatawang tao, so that He could talk to us level. Maganda, hindi? Tama ba yung aking example? Yes po. Okay. So I think that is the reason why nagpakababa siya bilang Diyos na nagpakababa siya because He would like to communicate to people that I am the way, the truth, and the life, that you have to trust me and you have to believe in me, you have faith in me because I am the only way of yourself for your salvation. Yun yung reason. So naintindihan nyo na kung ano yung pinuno nyo, kung ano kanyang ginawa. Yes po. Kaya siya nagkatawang tao. Hindi naman niya kailangan eh. Di ba? Kailangan ba niya? Okay. Tumahan sa gitna natin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ito yung sinabi ni John
doon sa mga audience niya, university, particularly to the Greek people, na sinasabi niya, itong logos na ito ay nakasama namin. To prove na sabi niya, hindi ito bola-bola, nakasama namin siya. In fact, naman, for 3 years, di ba, magkakasama sila. So, ito yung sinasabi ni John doon sa kanyang sinusulatan. Conclusion, pakibasa. Ibig sabihin, tapos na, no? Conclusion na eh. Sige, ano yung conclusion ng 1.4? Ang 1:14 ay malinaw na nagpapakita na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay hindi basta tao lamang. Siya ang tunay na liwanag, katarungan, at tagapagligtas. Kung pinanggap natin ito, nasa atin ang biyaya at katotohanan ng Diyos. Okay. So, nakita nyo na, merong mga grupo dito na hanggang ngayon, pinagmamalaki nila na sila yung tama lang, na walang kaligtasan, kung di sa kanila lamang. Pero dito lamang sa talatang ito, sablay na sila. Di ba? How could you say that you are the only church that could be saved and yet you do not recognize what the Bible is saying? The Bible is saying that Jesus Christ is not just an ordinary person. Una, biologically. Ikalawa, sinabi ni John, yung logos na yan na pinaniniwalaan ng mga Greek people old time, siya yan. Nagkatawang tao siya. For the Greek people to understand the incarnation of Jesus Christ. Alam niyo, talaga pag nakausap niyo yung mga tao na hindi nagsasabi si Jesus Christ ay tao lamang, matatawa kayo. Pero kung marunong kayong sumagot, kaya niyong idepensa yung leader ninyo, maganda yon. Pero karamihan sa mga Kristiyano, ito yung problem. They could not defend their faith, they could not even defend their leader simply because they follow and yet hindi nila alam kung ano yung kanilang sinusundan. Kayo ba gano'n? Sunod na hindi nyo alam ang sinusundan. Kapag kayo'y sunod na sunod sa sinusundan nyo, na hindi nyo kilala kung sino yung sinusundan nyo, malamang anong mangyari sa inyo. Yung papunta ka pala ng Divisoria, siya pala papunta ng Pasig. So sumunod ka sa kanya, hindi ka nakarating ng Divisoria, napunta ka sa Pasig. Kasi hindi mo alam kung saan siya pupunta. Naligaw ka talaga. And that is exactly what's going on sa mundong ito. Dahilan sa karamihan ng mga tao, sila'y sunod lamang ng sunod. Hindi nila inaalam kung sino ang kanilang sinusundan. Comprende? Yes. No sé? No comprende? Okay, so naintindihan nyo. Unang-una, si Jesus Christ, sa bagong tipan, sinabi ni Juan, siya yung logos sa konsepto ng mga Griego. Let's go back naman sa mga Jew. Kasi remember, ito ay universal. Ano? Para sa Greek at saka sa mga Jewish. Now, let's go to the other side. Siyempre, nasa likod yon. Tapos na yung one dito eh. Anong sabi doon sa likod? Ay, hindi kasama pa si Jesus, ano? Doon muna tayo sa kwan. Okay. Hindi yata napasama dito. But anyway, ganito yan. Pakibasa nyo yung sa Genesis, kung merong Old Testament kayo. Ilagay nyo na lang yan. Isama nyo na lang yan kasi mukhang hindi ko na ilagay. But anyway, pakibasa yung Genesis, yung pagdating na sinabi niya. Pakibasa yun. Sinabi ng Diyos. Okay, word. At sinabi ng Diyos. Anong sinabi niya? Sinabi ng tao. Okay. Tingnan nyo ha. Maliwanag na ba kayo sa New Testament, doon sa Gospel of John, na yung logos. At yung logos ay salita or word or concept. Sinabi. Ibig sabihin yung word na yun. Ngayon, sa lumang tipan, doon sa creation, anong sabi diyan? At sinabi niya, the word is sinabi. Okay, tapos, sinabi niya na lalangin. Hindi niya sinabing lalangin ko. Ang sabi niya, lalangin natin. When you say natin, may kasama. Alam niyo ba yung difference ng
ng marami at saka kakakunti sa English? Ano yung marami? Plural. Pag-iisa, Singular. singular yon. Singular. Isa may yes eh. May S, plurals. Pero pag nag-iisa, singular lang. Walang S yun eh. Okay. Singular. Kasi pag plurals, marami. Pag nag-iisa, singular. Walang S yun eh. Sige. Makakarawan ba yung ginagawa ni tatay? Sa English subject. English teacher to. Baka masipa na ako dito. Sambang sambang seminaryo nag-aaral ng tao yan. Literal. Huh? Literal na singular. Ay talaga. Kaya wag kang magsasalita sa akin ng mga plurals, saka singular. Anyway, nakita natin ito na ito pala ay plurals. Okay, nothing. When you say nothing, hindi siya nag-iisa. Kasi kung nag-iisa ka ay singular. Okay, so ngayon, nung sinabi niya, ang word na ginamit, sinabi. When you say sinabi, ano yung sinabi? It is salita pa rin yan. Di ba? It's a word. Sinabi. Salita. So, nandito yung sinabi at hindi isang beses yan. Sinabi, lalangin natin. Lalangin natin. Okay, when you say natin, ang sinasabi nila dito, ang kasama daw dito ay anghel. Yung nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Ano? To those people who say that Jesus Christ or deny the deity of Jesus Christ, nung sabihin daw dyan sa Genesis na yan, nalalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Okay. Ang sabi nila, to justify that Jesus Christ is not, hindi daw si Jesus Christ ang kasama dyan, ang sabi lang, ang kasama daw dyan ng Diyos ay anghel. Pero nung sabihin dyan, nalalangin natin ayon sa ating wangis, di ba ang anghel may pakpak? May pakpak ba Diyos? Wala po. So, hindi po pwedeng anghel ang kasama ng Diyos. Kasi kung anghel ang kasama ng Diyos, ang Diyos dapat may pakpak. Kasi our own image and likeness. Natuto na naman kayo ng mga bayabasang ano, no? Kasi yung mga panlabang ko sa kanila eh. Hindi sila manalo talaga sa akin. So, nung sabihin dyan na let's create man in our own image and likeness, hindi po pwedeng anghel ang kasama. Kung hindi anghel ang kasama, sino ang kasama? Balik na naman kayo doon sa dyan. Ano sabi doon sa dyan? Kasama, ano sabi doon? Sa pasimula pa. Therefore, yung sinabi niya at natin, Old Testament and New Testament, nandun na, existent na ang ating Panginoon. Di ba? Hindi nila po pwedeng itanggi yan kasi kung sinasabi nyo na kayo ang source ng inyong understanding about God is the Bible, being a Christian, nakasulat yan, anong gagawin natin? Now, if you will continue to deny the existence, problema nyo na yan. Hindi ko na problema yan. Samantalang, kung ang problema kasi dito, hindi nila alam may paliwanag. Bihirang-bihira kasi nagpapaliwanag sa kanila ng ganitong klase ng paliwanag para maintindihan. Kasi, naintindihan nyo ba kung bakit Diyos si Jesus Christ? Yes po. Paano nyo naintindihan? Sa word pa lang po eh. Doon sa John 1 kasi yan, hanggang sa ngayon, wala pa akong nakitang nagpaliwanag ng matino. Sa totoo lang. Wala. Ako'y nag-aral sa 3 seminaryo, pero hindi ko natutuhan yan. Nag-aral ako ng New Testament survey. Alam niyo doon sa New Testament survey, bawat talata, tandaan niyo ilang aklat yan? 27. Okay. Sa New Testament survey, lahat ng talata, iniisa-isa namin yan sa seminaryo, sa New Testament survey. 27 libro yan. Kaya 1 taon mo yung pag-aaralan. Na iniisa-isa mo talaga, hindi ako nagpipiro, iisa-isahin mo yan. So, even then, hindi pa rin napaliwanag ng tama sa amin yan, yung John 1:1 na yan, way back doon sa Old Testament. Na pareho pala yan. Okay? So, hindi mo po pwedeng i-deny ang existence ni Jesus Christ na hindi siya tao lamang kasi tandaan nyo doon sa biological birth, hindi siya biological. Kasi nga, pre-existent na siya. Yes. So nakita nyo yung concept
Nakita niyo yung concept? Naintindihan niyo ba? Hoy! Amen. Sobra tong teacher na to. Pero mas malala yan, no? Babato ng eraser ng chok yan. Yun yung teacher na yun. Babato ng chok. Pero mahal na mahal yung estudyante niya hanggang ngayon. Anyway, para mahalin siguro ako ng mga estudyante ko, dapat mabato rin ako nito. Okay. So, nakita nyo na yung concept. Tapusin muna natin dito para maganda ano. Yung isa lang kaisipan para hindi na tayo masyadong magulo. Sa susunod kasi, titingnan natin, sa susunod kasi, ipoprove natin dito na si Jesus Christ, na hindi siya mere man because he could do something different. Beyond human. Meron siyang mga ginagawa na hindi kayang gawin ng tao lamang. So, pero ngayon, ikutin lang natin dito. Dito lang tayo umikot. Kasi I would like for you to understand yung talagang concept na nung ipiniliwanag ni Juan sa mga Griego para maintindihan ng mga Griego na yung understanding nyo ng logo, ito yon. Ngayon, hindi lamang yan sinusuplayan ng understanding ng Greek, sabihin natin ng logos ng Griego. But when you go back doon sa Old Testament, from the very beginning, doon pa sa John 1:1, nandun na siya. So nakita nyo kung sino si Jesus Christ. Dati ba ganun ang pagkakilala nyo sa Kanya? Yes po. Ganun na? Yes po. Kilala nyo na siya na before na pre-existent na siya? Sa pag-aaral po. Ito ano, hindi ka na nga sumama dito kasi alam mo nang tinuturo ko eh. Okay, so nakita ninyo kagandahan ng understanding of who Jesus Christ is, that Jesus Christ is not a mere man for many, many reasons. Maraming dahilan kung bakit tayo naniniwala na siya ay hindi tao lamang. Because if he is just a mere man, he could not save us. Hindi tayo pwedeng iligtas. Question. May question ba kayo? Kasi ang Greek culture lang talaga tayo, yung mindset ng Greek culture. Kasi tayo, ang galing na explanation nyo, kaya mas na-ibatali ako siya. Ang natin. Dalawang klase lang yan. Dalawang klase lang yan. Kapag ang estudyante ay hindi nagtatanong, dalawang klase lang yan. Eh, di ba? Naintindihang lahat, kaya hindi nagtatanong, o walang naintindihan, kaya walang maitanong. Hindi ko alam kung nasaan kayo yan. Problema nyo yan. Ang Greek mindset, marami silang ano eh. Pagan-God eh. Marami silang ganun. So, that time meron din sa kanila na naniniwala talaga sa meron na naging sa Diyos. Hindi kasi ganito yun. To the unknown God. Sa dami nilang Diyos na sinasamba, ano ang tawag sa maraming Diyos? Polytheism. Okay. Hindi, monotheism po siya, one God yan. Polytheism. But ang Greek ay polytheism yan. Ibig sabihin, naniniwala sila sa maraming Diyos. Ngayon, ito yung problema ng mga naniniwala sa maraming Diyos. Eh, paano kung hindi nila naisama yung Diyos na yon? Meron pa palang isang Diyos na hindi silang naisama, di yari sila. Kaya sila gumawa ng stone na nakalagay, to the unknown God. Ibig sabihin, playing safe. Mga Greek po ang gumawa. Mga Greek yan, playing safe sila. To the unknown God, kasi baka may mamiss. Eh kung yung mamiss na yun ang makapangyarihan, hindi to na sila. So kaya nagawa sila ng ribulto doon nakalagay, to the unknown God. So ibig sabihin, wala nang lampas. But actually, just the same with John, ito maganda dyan just the same with John na ginamit ni John ang logos, same thing na ginamit ni Apostle Paul to the unknown God. Ginamit ni Apostle Paul yan. Yung unknown God yan yung si Jesus Christ. So, wala silang sablay talaga. No? Sila understanding ni Paul tayo kasi sinabi yung existence ng katawang tao. Sinabi rin ni Paul eh. Yung pagkakatawang tao ni Lord eh. So, ano pa ba dapat kong sabihin? Eh, wala na nga kayong maitanong. Okay, so naintindihan nyo. Okay pa lang yan. Primera pa lang yan, ha? Wala pa tayong segunda. Okay, pag nagkinta tayo, naku, kilala nyo na siya. Ayaw ka nga absent. Oo. At pag nakilala nyo na, sasabihin nyo, Panginoon, ang galing-galing mo pala, kuhanin mo na ako, gusto ko na sumama sa'yo. Wag muna. May petition agad, wag muna eh.
Okay, so yung yung mga lagyan nyo ng pangalan, iwanan nyo rito kasi ang problem natin dyan pag dinala sa bahay, nawawala eh. Okay, ipunin yan. Yung mga napapagod na, wala po din na. Hindi tayo nag-enjoy pa naman tayo. Eh. Pwede din po po yung pangalan. Oh, ito, hindi, yan na, pasulat lapis. Si Kuya Adam wala pa.